Orlando Magic, Los Angeles Lakers at Ben Simmons, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Malaki naman ang tiwala ng Orlando Magic na magagawa nilang manalo next season sa Eastern Conference. Lalo at last season ay naging panglima sila sa standing sa East na may record na 47 wins and 35 losses. Kaso ay natalo sila sa first round ng playoffs laban sa Cleveland Cavaliers sa Game 7. Nasimula nga ng madraft si Paolo Banchero ng Orlando Magic noong 2022 NBA draft bilang first overall pick. At siya din ang nanalo bilang Rookie of the Year ng season na yon. Pero sa katatapos lang na 2023-24 season ay nag-average ito ng 22.6 rebounds at 5 assists per game. Na unti-unti na nga ring nagiging contender team ang Magic sa East. Lalo at big lineup ang kanilang ginagamit na tatlo kasi sa kanilang starter ay may tangkad na 6'10". Kaya naman ay malaki ang kanilang nagiging advantage sa mga nagiging kalaban nila. Na dahil nga sa nakuha pa nila ang two-time NBA champion na si KCP, ay lalo pang lumakas ang kanilang kupunan, lalo at kilala ito na isang mahusay na defender at outside shooter. Last season kasi ay nasa pinakaibaba ang Orlando Magic sa pinaka-worst 3-point shooting team sa NBA. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa kupunan ng Orlando Magic? Magawa na kaya nilang muli since 2009 na makarating ng NBA Finals? Samantalang ang dalawa naman sa superstars ng Los Angeles Lakers na sila LeBron James at Anthony Davis, ay nagsisimula na nga silang mag-practice. Alam naman natin na galing ang mga ito sa Olympics at bakasyon. Malapit na rin kasi mga idol ang training camp at preseason, kaya naman ay kailangan na nilang magpakondisyon. Lalo at sila pa rin ang inaasahan ng kanilang kupunan next season. Dahil wala naman silang star player na nakuha sa free agency or trade. Kaya tingnan natin mga idol kung magagawa pa rin ba ni LeBron James na mag-average ng nasa 25 points per game. At kung magagawa na ba ni Anthony Davis na may taas ang kanyang mga numero, especially na sa kanyang opensa, lalo at meron na itong sentro na makakasama next season. Samantalang nang gumawa naman ang NBC Sports ng isang prediction noong 2019 para sa 50 best players sa loob ng 5 taon. Ay inilagay naman nila sila LeBron James bilang pang-rank 40 at nasa rank 31 naman si Stephen Curry sa best player sa loob ng 5 taon simula 2019. Kung titingnan kasi ang nasa pang-5 pwesto na si Zion Williamson, na bagamat walang duda na isa pa rin ito sa mga best player sa liga ng NBA. Pero marami nga itong mga laro na nakaligtaan dahil sa injury. Habang si Ben Simmons naman na nasa pang-9 na pwesto, ay halos magretiro na sa NBA at malaki na rin ang pinagbago ng laro niya simula nang i-trade ito ng Philadelphia 76ers papuntang Brooklyn Nets. Na last season nga matapos ang 15 games nito ay hindi na nga ito pinaglaro pa ng Brooklyn Nets sa mga natitirang laro ng kanilang kupunan buong season. Lalo at nagkaroon ito ng isang lower back injury at kinailangan pa nga itong sumailalim sa isang surgery. Pero ayon naman sa bagong lumabas na report, ay cleared na ito para maglaro sa isang 5-on-5 game. At inaasahan na nga itong makakasama sa kanilang training camp at preseason games. Pero hindi pa sigurado kung maglalaro na ito kaagad sa pagsisimula ng season sa Brooklyn Nets. Habang ang pang-rank 28 naman na si D'Angelo Russell, na ngayon ay naglalaro pa sa Los Angeles Lakers at inaasahan na nga itong iti-trade ng kanilang kupunan. Nasimula pa nga 2019 noong naging all-star ito sa unang pagkakataon. Pero kung titingnan kasi ang mga pwesto nila LeBron at Curry kumpara sa mga players na iba na mas mataas pa ang pwesto sa kanila, ay hamak naman na mas magaling at malakas pa rin sila LeBron kesa sa mga ito kahit may edad na ang dalawang superstars. Pero yung nasa number 1 naman mga idol na si Giannis Antetokounmpo ay panigurado na marami dyan ang mag-agree. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging prediction na ito ng NBC Sports sa 50 best players sa NBA sa loob ng 5 taon simula 2019 to 2024? At bago naman natin tapusin ang ating video mga idol, ay panoorin na muna natin ang ginagawang practice ni Ben Simmons sa kanyang shooting. Na mapa mid-range pull-up jumper at 3-point shooting ay mukhang kayang-kaya na ni Ben Simmons na gawin ito sa actual game sa NBA. Ang tanong ay gamitin naman kaya ito ni Ben Simmons kapag naglaro na ito next season.